a world class, be all champions, kami matibay, masipag mahusay. Bawat bata isinisilang, sinisiguro may pangalan, kasal hanggang sa kamatayan, may talaan, iniingatan, statistics ng buong populasyon, panlipunang datos na napapanahon. Tahanan ka ng mahusay at tapat sa tungkulin lahat ng araw, anumang hamon. Be a solid, be a responsive, be a world class, be our champions, kami matibay, masipag mahusay. Tahanan ka ng mahusay at tapat sa tungkulin lahat ng araw, anumang hamon. Be a solid, be a responsive, be a world class, be our champions, kami matibay, masipag mahusay, kami matibay, masipag mahusay. Pinagbuklo ng isang diwa, buo at may pagkakaisa, tala ang sibil at estatistika, buong mundo'y kumikilala. Patnubay ka sa tamang desisyon, wastong datos at akmang impormasyon. Tahanan ka ng mahusay at tapat sa tungkulin lahat ng araw, anumang hamon. Be a solid, be a responsive, be a world class, be all champions, kami matibay, masipag mahusay. Bawat bata isinisilang, sinisiguro may pangalan, kasal hanggang sa kamatayan, may talaan, iniingatan, statistics
Bawat bata isinisilang, sinisiguro may pangalan, kasal hanggang sa kamatayan, may talaan, iniingatan, statistics ng buong populasyon, panlipunang datos na napapanahon. Tahanan ka ng mahusay at tapat sa tungkulin lahat ng araw, anumang hamon. Be a solid, be a responsive, be a world class, be a champion. Kami matibay, masipag mahusay. Tahanan ka ng mahusay at tapat sa tungkulin lahat ng araw, anumang hamon. Be a solid, be a responsive, be a world class, be a champion. Kami matibay, masipag mahusay. Kami matibay, masipag mahusay. Pinagbuklod ng isang diwa, buo at may pagkakaisa. Tala ang sibil at estatistika, buong mundo'y kumikilala. Patnubay ka sa tamang desisyon, wastong datos at akmang impormasyon. Tahanan ka ng mahusay at tapat sa tungkulin lahat ng araw, anumang hamon. Be a solid, be a responsive, be a world class, be a champion. Kami matibay, masipag mahusay. Bawat bata isinisilang, sinisiguro may pangalan, kasal hanggang sa kamatayan, may talaan. Magandang araw, Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, National Statistician and Civil Registrar General, Undersecretary Dennis Mapo. Tara na at makinig sa isang namang makabuluhang hapon ng talakayan hinggil sa mga produkto at serbisyo ng Philippine Statistics Authority. Saan man kayo naroon, samahan ninyo kami tuwing araw ng Sabado mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa ating programang PSA Serbisyo sa Radyo. Dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 sa Metro Manila. Maraming salamat. Isang maganda at mapagpalang hapon po sa ating lahat.
Narito na naman po tayo para sa isang oras na programa ng PSA Serbisyo sa Radyo. Ang programang ito ay hatid po sa atin ng Philippine Statistics Authority at ng Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga talapihitan. Tayo rin po ay masusubaybayan ng live sa official Facebook page ng Philippine Statistics Authority. Ako po, si Ding Villar, ang inyong kasama sa hapong ito. Bago po tayo tuluyang magsimula sa ating programa, shout out po muna sa lahat ng mga taga-PSA, lalong-lalo na sa mga taga-Knowledge Management and Communications Division sa pangunguna ng aming butihing Division Chief na si Ma'am Monet Nisperos at ni Sir Ruben B. Litan. Nandito rin po kasama natin ngayong hapong ito si AJ at si Riz, kapwa po sila buhat sa KMCD at sa buong RP1 team. Magandang hapon po sa inyong lahat. Noon nga pong nakaraang linggo, ating panauhin si Director Antonio V. Nebrida Jr., Director 4 ng Office of the Director, Strategic Communications Service ng Department of Migrant Workers. Binigyan din po ni Dr. Nebrida Jr. ang kahalagahan ng ating mga bagong bayani o yung ating mga kababayang overseas Filipino workers sa ating ekonomiya. Atin rin pong binigyang kasagutan noong nakaraang linggo ang mga katanungan buhat sa ating mga tagapakinig sa mga katanungan kanila pong ipinost sa pamamagitan ng ating comments field sa PSA FB page. Samantala, bago po tayo ay tuluyang magpatuloy sa unang bahagi ng ating programa sa hapong ito, atin po munang bigyang daan ang ating serbisyo balita. Virtual lecture sa CRS appointment system at digital PhilID, hudyat ng panimula ng 2024 CRVS Decade Celebration sa Aurora Province. Nagsimula sa isang simple at informative na gawain ng 2024 Civil Registration and Vital Statistics o CRVS Decade sa Aurora sa pamamagitan ng isang virtual lecture sa paggamit ng CRS appointment system at pagbuo ng Digital National ID. Ang naturang gawain ay sinagawa para sa mga tauhan ng Municipal Civil Registry Office, mga miyembro ng Provincial Statistics Committee at iba pang partner agency. Ang mga lecturer na binubuo ni na Senior Statistical Specialist Elizabeth Lopez, Information Officer Shiny Marie Caruluan, at ISA or Information Systems Analyst 1, J. Wilson Duwazo, ay nagpakita ng mga aktual na pamamaraan sa paggamit ng CRS Appointment System Application at ng Digital National ID. Kaugnay nito, isa ring open forum ang ginanap pagkatapos ng lahat ng mga talakayan kung saan nagbigay ng kani-kanilang mga katanungan ng ilang participants patungkol sa proseso ng pag-update ng physical ID na naglalaman ng mga impormasyon at ang mga larawang kupas o nabura na. Ang mga ito ay binigyang kasagutan naman ng ating mga lecturer. Sa isang kaugnay na kwento, kinatawan ni na Senior Statistical Specialist Elizabeth Lopez at SS Specialist 2 Ferdinand Peralta ang PSA or ng PSA Aurora sa simultaneous mobile registration at information dissemination hinggil sa civil registration para sa mga magulang ng daycare pupil sa Barangay 1, Poblasyon. Ito ay nasa katuparan sa pamamagitan ng Municipal Civil Registry Office ng Baler bilang bahagi ng CRVS Decade Activities at Brigada Bulilit 2024. Tinalakay ni Ms. Lopez ang kahalagahan at gamit ng pagpaparehistro ng kapanganakan ng isang individual. Kanya rin hinimok ang mga magulang sa pagrerehistro ng mga batang may edad 1 hanggang 4 na taon sa PhilSys ID Step 2 registration. Hiniling pa niya ang tulong ng mga magulang at mga opisyal ng barangay upang ibahagi ang magandang balita sa kanilang mga kamag-anak at nasasakupan. Ang mga opisyal ng barangay sa pamumuno ni Punong Barangay Alejandro Safra at ang daycare teacher na si Ms. Reza Pimentel ay nagpasalamat sa pagiging bahagi ng CRVS Decade Activities ng PSA Aurora at MCRO Baler sa kanilang barangay. Para sa karagdagang impormasyon o katanungan, bisitahin lamang po ang PSA website sa www.psa.gov.ph.
At ngayon, naririto na po tayo sa unang bahagi ng ating programa sa hapong ito. Sa talakayan patungkol sa mga katanungan ng ating mga kababayan sa Civil Registry Concerns. At sa hapong ito po ay ating panauhin si Ma'am Elna Ruth F. Casasola, ang Chief Administrative Officer, Civil Registration and Administrative Support Division ng Regional Statistical Service Office. So, nandito po ngayong hapon sa atin si Ma'am Elna. Magandang hapon po, Ma'am Ting. Magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig. Yes po. Marami pong salamat, Ma'am Elna, sa inyong pagdalo sa hapong ito. Ano po? Bagamat alam po tayo magkasama sa ating workshop kahapon, pero kahit na po alam kong pagod na pagod kayo, maraming salamat po talaga, Ma'am Elna, dahil pinaunlakan niyo po kami at ng buong Region 3 sa pangunguna ni RD Arlene Yes upang po. makapiling natin ngayon sa hapong ito. Ma'am Elna, ngayon nandito na po tayo sa unang bahagi ng ating programa sa hapong ito at sisimulan po natin na bigyang katugunan ang mga katanungan ng ating mga kababayan hinggil sa Civil Registry Services. So kayo po na mga nakikinig sa hapong ito sa ating programa, please feel free po to ask your questions sa pamamagitan ng paglalagay ng inyong mga katanungan sa ating comment section sa official page ng PSA. Okay, ngayon. Ma'am Elna, baka may dagdag pa po kayong nais batiin bago tayo magpatuloy sa ating mga katanungan. O nga po, nagpapasalamat din po kami sa aming regional director na si Ma'am Arlene Divino kasi kung hindi sa kanya, hindi kami magkakalakas ng loob na gawin itong na to. Kinakabahan kami pare-pareho nitong mga kasama ko dito sa pag-deliver ng aming mga i-share sa inyo. And sana po makinig lahat ng mga taga-Region 3. Thank you, ma'am. Yes po. Yes po. Sigurado po tayo niya nakikinig ang mga taga-Region 3. Ano po? Ma'am, alam ko, ready na kayo ano po, sa ating mga katanungan sa hapong ito. Sige po, simulan na po natin, Ma'am Elna. Ito pong katanungan ito ay nanggaling kay Miss Angeline Valle. At sabi nga po niya, mayroon daw siyang katanungan regarding sa Senmar. Plano daw po kasi niya magpakasal ng kasintahan niya. Ang problema nga lang po nung kumuha daw siya ng Senmar ng partner niya noong August 19, mali daw po ang spelling ng kanyang pangalan. Tama naman daw po ang spelling ng pangalan sa birth certificate pero sa Senmar ay mali na. So ano po ang dapat nilang gawin? At ano ang proseso at magkano po ang babayaran? Okay. Bali po, pumunta lang ulit sila dun sa CRS outlet kung saan na-release yung Senmar nila. And then, ipa-verify yung Senmar para mapalitan ng tamang spelling yung nasa Senmar nilang dati na mali ang spelling. Pag kayo, yung nag-file, ang may mali, kasi re-reviewin nila yung application form niyan, then, pababayaran po ulit yung bagong Senmar na i-release, yung tama na ang spelling. Pero po, kung upon reviewing, kami pala yung nagkamali, then hindi po namin pababayaran yon. At ang amount po nun ay 210 po ang per copy ng Senmar. Okay po. Nawa po'y nakikinig si Miss Angeline. Ano po, malinaw na malinaw ang kasagutan ni Ma'am Elma. Ma'am Elna, ito po ay nanggaling kay Jermaline Anastasia naman po. Ang sabi niya, ang tanong niya ay about sa death certificate ng pamangkin niya. 8 taon na raw po kasi siyang OFW sa Qatar at namatay po siya doon last month lang. May record na po kaya at posible po ba raw na makakuha siya ng death certificate sa atin? Okay. Dahil pinanganak siya dito pero sa Qatar siya nagtrabaho at doon siya namatay, dapat Yes. po sa Philippine Foreign Service Post ng DFA doon ang pinagsubmitan ng kanyang death certificate. Ang PFSP ang magsisend dapat sa DFA dito sa Pilipinas ng death certificate niya.
And since last month pa lang namamatay yung tao, malamang wala pa pong record ang PSA niyan kasi baka hindi pa nasisend ng DFA sa amin. So para po sana makasiguro kayo kung merong makukuhang death certificate sa PSA, dapat po siguro magtanong muna kayo sa Philippine Foreign Service Post dun sa Qatar kung naipasok ba yung death certificate ng pamangkin niya sa kanilang records. And then, dun lang tayo makakasigurado na tapos tatanungin nila kung mga kailan pwede nilang makuha yung kopya sa PSA. Ganun po yun. Yun. Thank you po, Ma'am Elna. Ma'am Elna, kasama po natin ngayon din. Nandito po si Ma'am Eden ng CRSCO. Opo. Ma'am Eden Rosemary, kaapelyido ko po, Villar. Ma'am, opo, say hi po muna sa ating mga tagapakinig. Ma'am Eden, Ma'am Eden. Hello po sa lahat po ng mga nakikinig po sa ating radyo at saka sa mga nanonood po sa ating Facebook Live po. Hello din po. Magandang hapon din po Ma'am Ting and Ma'am Elna po. Okay. Okay, kailan lang din tayo magkasama nun dito Yes sa po, Region ma'am. 3. Ayan po. Okay. Yes, Ma'am Elna. So, Ma'am Elna, palagay ko po itong katanungan nating susunod ay para kay Miss Eden. Ano po? Sige Tamang-tama po yung kanyang pagkakahabol, ano, Ma'am Elna? Yes, Ah. ma'am. Apa, ito po ay katanungan nagmula kay Lena Liwag. At ang sabi niya, Ma'am Eden, ay ang tanong niya, papaano raw po kaya makakapagpalit ng apelyido sa birth certificate? Bagong kasal lang daw po kasi yung friend niya at may anak na po sila before ng wedding. Yung anak po ng kaibigan daw niya ay ang gamit na apelyido yung sa nanay niya. At gusto po sana nila na mapapalitan at gamitin ang apelyido ng tatay. Ano raw po yung ating proseso? Para po sa tanong po ni Ma'am Lena, para maapelyedo na kay tatay po yung bata, pwede po siya mag-file po ng legitimation sa local civil registry office po kung saan po ipinanganak ang bata. Dahil doon po nakarehistro ang kanyang birth certificate po. Sa mga requirements po, isa po dyan, syempre yung affidavit of legitimation po. And syempre po yung copy ng marriage po, ng mag-asawa po. And kailangan din po ng Senomar para po makita na wala pong impediment po para hindi po magka-problema yung pagpa-file po nila ng legitimation po. Okay po. Thank you for that information po, Ma'am Eden. Ito naman pong susunod na katanungan ay nagmula kay Maria Ricafuente. Ma'am Elna, kayo po ba ang sasagot dito? Ano po? Ang sabi kasi ay, gusto raw niyang malaman kung paano mapapalitan ang pangalan sa kanyang birth certificate kasi nung kumuha daw po siya ng birth certificate mula sa PSA, ang pangalan daw po na nakasulat ay baby boy. Ma'am, common po ito, ano po, yung mga baby boy na inilalagay sa birth certificate. Sa Baguio City raw po siya ipinanganak at dun po raw niya ba dapat ayusin? Okay. Ang una ko rin pong isasagot ay tanong, anong year po kaya siya ipinanganak? Kasi nagmamatter po yung year na yon. Kasi kung pinanganak siya before 1993, yung 1993 kasi is the approval of the Family Code of the Philippines. So before that, kung ang pangalan niya sa birth certificate ay baby boy, ang gagawin niya pong application para mapapalitan yon nung gusto niyang pangalan is through supplemental report. Kung baga mag-file siya ng supplemental sa local civil registry office kung saan siya pinanganak, which is kung sa Baguio City nga po. Doon siya sa local civil registry office noon. And then, yung mga requirements na isusupport niyang documents, kung pwedeng doon niya na rin po itanong kasi para po mas kompleto niyang mako-comply doon sa Baguio City. And then, ang isa pang paraan kasi, kung ipinanganak siya in 1993 or beyond, or kaya mga sumusunod na taon na, ang correction po noon o ang paraan po para mapalitan yung pangalan niya sa birth certificate ay through RA 9048.
Republic Act 9048 or correction of clerical errors. Kasi parang i-consider na mali yung kumbaga gusto niyang makokorek na yung pangalan niya doon. So baby boy kasi under the family code is inaano siya, kino-consider na name siya. So pag ganun pag ganun yung case, then RA 9048 at dun din po sa Baguio City ang na local civil registrar office, dun siya magtatanong para dun niya i-file yung kanyang case, hindi naman siya case actually, sa local civil registrar office lang niya i-file, and then requirements will be given to him. Mas maganda po talaga na magsadya siya dun sa local civil registrar. Ano po, Ma'am Yes, Elna? ma'am. Opo. Opo. Tamang-tama. Kung sa Baguio City, tama po kayo sa pagtatanong ninyo kay Ma'am Elna na doon nyo po dapat ayusin ito. Ayun. Sige po. Ito naman po ay nanggaling kay Mr. Herman Gomez. Nagpapakorek daw po siya ng pangalan niya sa munisipyo ng Makati. At 4 months daw po ang proseso na aabutin. After daw po noon, pinasa na raw po or inabot pala. So naka-4 na buwan na po. Pinasa daw po ito sa PSA last July, pero nung pumunta raw po siya sa PSA Central Office, ang sabi nila ay for signature na lang daw po at may binigay po sila na contact number. Pero nung tinawagan daw po, ang sabi nung kausap niya ay 1 to 3 months pa daw po ang process. Need na raw po kasi niya yung documents para makakuha siya ng passport kasi po expected next month na ang flight niya. Ano po daw pwede nating maging suggestion na maaari niyang gawin para mai-present sa DFA? Ayun. So, base po Ikaw na yun. statement po ni Sir Herman po, for signature pa lang daw po no yung status ng petition niya for correction. So Yes, ma'am. I believe po ito po ay on process pa po sa ating legal service po. So and nagre-request din po si Sir Herman na ma-expedite po ang kanyang petition no. So Yes, maaari po ma'am. siguro na mag-email si Sir sa legal service po natin upang mag-request na ma-expedite po yung petition po niya. Siyempre, kailangan niya po mag-attach ng proof of urgency po doon sa kanyang email po to support po his request. Tulad po siguro kung may flight itinerary na po siya or may DFA appointment po siya, maaari niya pong i-attach po yun doon sa request po niya na ma-expedite po yung process nung petition niya. Ngayon po kapag po natapos na po ito ni legal service po natin na ibalik na po yung decision sa Makati Local Civil Registry Office, pwede na po siyang kumuha ng Certificate of Finality po. Isang set po yan. Pwede niya pong ipasa po personal sa central outlet po para maiprocess po siya ng premium annotation po kung kumpleto po yung requirements na dala po niya. Ito po itatagal lang ng 5 working days po. So marirelease na po sa kanya po yung may annotation na po na civil registry document niya po. Talaga po in 5 working days. Pero dapat ma'am, mayroon siyang, kumbaga, may papakita siya on any document na may sense of urgency yung need niya. Ano po? Yes Tama. po, yung sa legal po, yung nandun pa po yung process po nung petition niya po. So Opo. kung mag-email naman po siya, pwede niya i-check po sa website po ni PSA yung email address po ni legal service po, para makapag-request siya ng expedite po. Okay. Sana po nakikinig si Mr. Herman. Ano po kasi malaking bagay yung suggestion niyo, Ma'am Eden, sa kanya. Kung pwedeng ipa-expedite niya yung kopya. Sana po nakikinig. Ano po? Ayun. Sige po. Ma'am Elna or Ma'am Eden, ano po, meron tayong live na question sa ating FB. Ito yung nanggaling kay Miss Tess Unayan. Tapos ang sabi po dito ay, ano pa lang po siya? Si Tess Unayan, I believe po sa sa Facebook nanggaling. Itanong daw niya, nag-file siya ng correction ng first name, Maria Tuma. From Pasay City ito to Kidapawan City and then na-forward na sa PSA. Gaano raw po katagal ang process? Ay, spelling po ng Maria. Ano po? Ako. Eden, gusto mo bang ikaw? Sige po ma'am. Ma'am, sige. kung petition pa lang po yung i-forward, so nasa legal service pa po siguro yun, yung petition niya for approval po ng legal service.
natin. So kung magfa-follow up po siya, meron contact numbers po sa website po. Pwede niya pong i-check sa website ni PSA po yung mga contact numbers po na pwede niyang follow upan po sa ating legal service po. Okay po, Ma'am Eden. Tapos, siguro mga dalawang katanungan na lang, Ma'am Eden, Ma'am Elna, ano po, para Sige, ma-discuss ma'am. natin yung sa CRVS. Ano po, meron tayong mga data na babasaan or tatalakayin patungkol sa CRVS at sa CRS, PhilSys update. So, ito po ay nanggaling naman kay Kylie Mateo. Sabi niya gusto raw po niya itanong ang proseso, mga requirements para sa corrections sa birth certificate. Though medyo related ito, ano po, dun sa mga diniscuss niyo na Ma'am Elna at saka Yes, Ma'am Eden. Apo. Kasi ang ano naman niya, birth certificate din, mali ang pangalan ng mother, gusto raw niya pabago at maaari daw niya po ba itong ayusin sa Iloilo. Kasi doon daw siya nag-work, even though sa Aklan po siya ipinanganak tsaka ikinasal. Sige, ako po. Sige po. Para po sa problema niya, RA 9048 po ang i-apply sa Aklan LCRO kasi sa Aklan niya nakarehistro yung birth certificate niya. So, dapat doon i-apply yung correction through RA 9048. And then, ilagay niya na po doon sa kanyang application yung lahat ng nakita niyang mali doon sa kanyang birth certificate para po isahan na lang na ipoproseso yon. Kung baga, isahang application ng RA 9048 and then yung mga supporting documents na i-require ng Aklan, doon niya na rin po tatanong para po siguradong wala siyang mauumit na i-require ng LCRO ng Aklan. And then, ipoprocess po yung kanyang application for correction. Ma'am Elna, kung halimbawa po nandito siya sa Iloilo nga po nagtatrabaho na meron po bang pwedeng i-authorize siya na mag-ayos nun o dapat talaga siya? Better po ba na ganoon? Pwede naman po siyang mag-authorize kung meron siyang kapatid pa or kamag-anak sa Aklan. Pwede pong sila, basta't i-authorize niya ng maayos. Kaya lang po, kung papayagan ng Aklan na authorization lang, kasi baka mamaya yung special power of attorney ang hingiin, yun lang po yung hindi ko lang din po sure kung paano ang requirement ni Aklan. Do parang mas maganda pa rin Ma'am Elna na kung personal siya. Ano po? Kasi Mas siya, maganda. Ayun, sige po. Ma'am, ito po palagay ko kay Ma'am Eden. Ano po? Opo. Galing po ito kay Miss Charlotte Cagas naman. Ang concern niya magre-request ng birth certificate dahil gusto niya raw po na ikuha ng birth certificate yung nanay niya. 1929 daw po pinanganak yung kanyang nanay niya. Tapos nanggaling na po sila sa local civil registrar ng Binangonan. Pero ang sabi, sa tanggapan daw po natin sa PSA kailangan mag-request. Alamin lang daw po niya sana yung proseso at saka requirements para makakuha. Sa katanungan po ni Ma'am Charlotte po, maaari naman po siyang mag-request ng copy ng birth certificate po niya sa mga PSA outlets po. So, kailangan niya lang pong magpa-appointment mo kung saan po yung pinakamalapit na PSA outlet sa kanya. And dahil mother naman po niya i-request, magdadala lang po siya ng kanyang ID po. Pero kung may national ID po siya na meron na po siyang national ID, pwede na siyang mag-request walk-in po. So, sa PSA po records natin, ma'am, tayo po ay nag-start lang po ng 1945. So, sa mother niya po ay pinanganak ng 1929. So, Yes, pwede pong maging negative result yung makuha po niya. So, sa PSA po. Kaya, ma'am, suggestion ko lang din po, pwede po lang pumunta si Ma'am Charlotte Sumangguni sa National Archives po natin upang i-check po kung meron pong record doon kasi parang before po sila po yung nagtatago ng ating mga civil registry documents. So maaari niya i-check doon kung may record po doon. Pero kung wala po talagang record kahit sa National Archives, kahit sa PSA, wala rin pong record, kailangan na pong magpa-late registration po ni mother po sa local civil registry office po kung saan po ipinanganak si mother po. Okay, so yun yung last resort niya, Ma'am Eden. Ano po? Yes, Wala yes talaga. Yes Opo. po. Pero alam ko mayroong certification na i-issue kung sa atin ay wala talaga kasi 1945. Yes po, Start ma'am. pataas ano, sa atin. Yes.
Yes po, Tama, ma'am. sa May negative ARFERS. result po na inire-release po si PSA pag wala po talagang record po. Okay po. Tapos pwede na siya mag-late register. No po? Yes po. Okay. Thank you po, Ma'am Eden. Sige po. Ma'am Elna, alam ko po, nais nating paraanan itong ating sa CRVS na updates ano po sa vital statistics. Updates ng CRVS, CRAS, and PhilSys updates query sa Central Luzon sa Region 3. At ang una po, Ma'am Elna, ano po yung latest na vital statistics patungkol sa birth ng Central Luzon at pwede po bang makahingi ng kaunting data? Okay po. Bale, ma'am, yung latest po natin ay yung 2022. At ano po, sa Central Luzon, meron tayong naitalang narehistro na 170,736 na live births. And then, mas mataas po ito dun sa nakaraang taon ng 2021 na 160,702 lang. Siguro, nagkaroon ng pagtaas ng 6.2%, siguro dahil dun nung 2021, affected pa ng COVID-19 na pandemic. Kaya, nito po, ito na yung tumaas siya ng 6.2. At sa ano po, pinakamataas po na record ay yung sa Bulacan. Mas marami silang nairehistro, around 40, siya po ay 47,550 live births. Bali 27.9% sa buong Central Luzon yon. And then sinundan to ng Pampanga, 34,856 live births, around 20.4%. At yung Nueva Ecija naman, 32,890 live births, around 19.2% yan ng Central Luzon. Pinakamarami pala, Ma'am Elna, dito sa Bulacan. Taga Bulacan po kasi ako. Ay, okay. Pinakamarami pala dito sa amin, ano po, na Opo. narehistro 2022. Yes. Ayun. So, Ma'am Elna, hindi po ba tuloy-tuloy ang pagpaparehistro ng mga live births? So, may mga nakalap po ba tayo or nakakalap kada buwan? Anong buwan po yung may pinakamaraming registered na live births? At anong buwan naman po yung may pinakakakaunti? Ang buwan po ng Setyembre ang may pinakamaraming rehistro sa buong Central Luzon. Around 17,322. Bale, yung sumunod doon, yung buwan ng Oktubre, 16,562. And pangatlo yung November, 15,866 live births. Ang pinakamaliit po na naitala na may narehistro ay sa buwan ng Pebrero. Around, siya ay 11,548 lang. Parang among the months, Ma'am Elna, parang ilang beses ko na narinig sa CRS na pinakamaraming live births ay month ng September. Ano kaya nagbibilang tuloy ako pa atras? No, December yun, Ma'am eh. Yes, ma'am. Kumbaga, yun ay buwan ng medyo malamig na ang ating panahon. Medyo Opo. related po yan doon. Nagbilang pabalik eh, na Ma'am Opo. Elna. Oo Sige nga, po. tama. Tuloy ko po yung pagtatanong ko pag-uusisa tungkol sa live births natin. Ano po. So pag atin pong disaggregate by sex, since we were able to discuss or sa workshop natin kahapon ay gender and development. Opo. Ano po. So pagka sex disaggregate natin yung registered na live births, anong datos po yung pwede nating malaman? Saka ano yung datos ng mga pinapanganak sa tulong ng mga health professionals at health facilities natin? 52% ng mga live births ay lalaki at ang natitira na 48% babae. Nagbibigay ito ng 109 males per 100 females na sex ratio. Nakapagtala rin tayo ng 97.6% na registered live births na ang nagpaanak ay ang mga health professionals. Maaring doktor, nurse, or midwife. And then, naitala rin natin sa mga nairehistrong live births nitong 2022, yung 96.2% sa health facilities. Kaya po, medyo mataas na po yung percentage ng mga ipinapanganak ng health professionals at sa birthing clinics or hospitals. Nakakapagbigay informasyon po talaga yung mga programa ng ating pamahalaan, ano po, yung mga campaign. Opo. Yes. Kasi mas
mas tama naman, kumbaga mas ano naman po, mas safe or sa buhay ng sanggol, gayon din ng ina. Yung talagang kung sa health facilities tayo mga anak, ano po, or magsisila. Yan, Ma'am Elna, bago po tayo magtungo sa pangalawang bahagi na ating programa, may huli po akong katanungan patungkol sa CRBS pa rin po sa live births. Pwede rin po ba namin malaman yung latest data sa illegitimate children na pinapanganak? Ayun po. Dito po, ako bilang demographer, nalulungkot po ako kasi mahigit na sa kalahati ang nairehistro na around 59.4% illegitimate ang live births. And 90% ng mga ipinanganak na iniluwal ng mga nanay na nasa edad 15 hanggang 19 years old yun. Tinitingnan nyo. Meron din kami, yes ma'am, may naitala rin kaming 409 live births, iniluwal ng mga nanay na edad 14 pababa. Isipin nyo yung 409. And then, yung mga nanay naman na edad 20 hanggang 24, 76.3% na iniluwal nila ay illegitimate. And then sa mga nanay na edad 25 hanggang 29, 54.1%. So sa kabuuan, 59.6% sa male live births ay illegitimate, samantalang 59.2% sa female live births ay illegitimate din. Dito sa Central Luzon yan. Okay. So malaki na nga po, ano po, 59.4% pala po, ano po. Sige ma'am, medyo tama po kayo, medyo kung sa ano nakakalungkot nga po, ano po, pero po. Ayun po, may mga reasons Yes. ako na hindi natin batid, ano po. Ayun, sige po, Ma'am Elna, marami po akong natutunan, tapos mas malaki na pala ang male, ano, sa na ano na live births kaysa sa female. Noong time namin female, pero ngayon male na. Ang opo, noong time namin parang 1971. Yeah. Okay. Alam niyo na ako. Ayaw, Ma'am Elna. Opo. Ma'am Elna, thank you very much po sa mayamang talakayan sa unang bahagi na ating programa. Ano po? At bago po tayo tuluyang magtungo sa pangalawang bahagi po ng ating programa kung saan didiscuss po natin yung ating POPS and CBMS na updates, tayo po muna ay magbabalik sa ating istasyon para sa ilang mga paalala. Maraming salamat po. Thank you po uli. Araw-araw sa pakikipag-ugnayan at na pagkakaunawaan. Gamit ang wikang ating mahal, tayo ay malayang magpahayag ng damdamin at saloobin, maghatid ng magagandang balita at magbahagi ng karunungan para sa ating sama-samang pagunlad. Ating pagyamanin, Filipino, wikang mapagpalaya. Maligayang buwan ng wikang pambansa mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. TikTok ng Bayan. TikTok! Ang programang nagbibigay halaga sa boses ng mamamayan. Alamin ang latest news at sumali sa talakayan ng trending issues. TikTok ng Bayan. TikTok! Ibahagi ang inyong mga opinyon, saloobin at pananaw sa mga paksang pinaka-pinag-uusapan sa ating bansa. TikTok ng Bayan. TikTok! Kasama si Noel Medina tuwing Sabado alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo po ay muling nagbabalik sa ating programa, ang PSA Serbisyo sa Radyo. Naririto na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa kung saan ay pag-uusapan po natin ang patungkol sa kasalukuyang ginaganap na 2024 POPSEN CBMS sa buong bansa. Kung saan ay makakasama natin sina Miss Arlene Z. Torico, ang Chief Statistical Specialist ng Statistical Operations and Coordination Division ng Regional Statistical Services Office ng Region 3. At si Ma'am Maria Virginia R. Olbenya, ang Chief Statistical Specialist ng Pampanga Provincial Statistics Office.
ng Regional Statistical Services Office ng Region 3 din po. Ma'am Arlene and Ma'am Angie, magandang hapon po sa inyong dalawa at maraming salamat po sa inyong pagdalo sa hapon ito. Baka may gusto po kayong batiin bago tayo magsimula. Magandang hapon po. Akin pong binabati yung aking mga kasamahan sa Region 3, especially sa aming Regional Director, si Ma'am Arlene Divino. Kahit kanina lang ko lang nalaman na mag-guest po pala ako dito. Binabati ko rin yung mga staff ko ngayon, si Jessie Lobo, yung mga staff ko na nasa office ngayon at sila'y nagtatrabaho pa rin kahit na Sabado. Especially dahil CBMS po ito. Aking binabati ang lahat ng mga fieldman ng PSA Pampanga at sa buong bansa na ngayon ay nasa ilalim ng araw, ng ulan para mag-enumerate para sa CBMS. Yes, Ma'am Ange. Opo, tama po kayo dyan. Ano po? Tama yung kanilang dedikasyon para sa katuparan yung ating POPS and CBMS. Ano po? Opo. Maraming salamat po, Ma'am Ange. Kahit na kailan nyo lang nalaman na kayo mag-guest. Dito, maraming salamat. Nandito po kayo sa amin. Kasama namin, kapiling namin. Sige po, si Ma'am Arl. Opo. Ma'am Arl? Ayan, magandang hapon po sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig po no sa ating serbisyo sa radyo. At binabati po natin ang mga kasamahan natin sa buong probinsya ng PSA mula Aurora hanggang Zambales. Nakikinig po sila ngayon at maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig at sa akin din pong mga kasamahan sila Miss Jenilyn Mariano at Joanne Cabusaw na nandito po sa ating opisina. Gayon din po kay Miss April Magtoto. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Yes, magandang hapon po sa inyo, sa mga taga-PSA Pampanga, sa Regional Office, mga kasamahan ni Ma'am Ange at saka ni Ma'am Arl. Magandang hapon po sa lahat. Yan, sige po. Tayo po'y magtutungo na. Ano po? Alam ko pong handang-handa parehas si Ma'am Arl tsaka si Ma'am Ange. Sige po. Kaugnay po sa isinasagawang 2024 POPSEN and CBMS na census natin ngayon. Atin pong inimbitahan nga si Ma'am Ange at saka si Ma'am Arl upang tayo bigyang impormasyon hinggil sa ginaganap na census na ito sa buong bansa. Ano po? At gayon din yung mga sa regional sa regions natin, sa provinces natin, ginagawa ito ano po kasi buong bansa nga. Pero although itong POPSEN, itong CBMS natin I understand may mga selected na HUCs, mga municipalities na pinagdarausan ako. Pero ma'am, ito po tama po yung understanding ko po. Yung yung ating POPSEN ay buong bansa talaga. Ano po? Yan. Sige po. So, ano po? Sige ma'am, baka meron na kayong po pwedeng Ma'am share. Arlene na muna. Si Miss A na muna. Sige po. Miss A, opo. Ayan po, so yung pong ating POPSEN at CBMS ay nagsimula po tayong mag-enumerate no nitong July 15, 2024. So sabay po no, dalawang census po yung ating kinakandak. So alinsunod po ito doon sa kautusan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Pebrero 20, 2024 kung saan nag-order po ang ating Pangulo na magsagawa ng census ang Philippine Statistics Authority ngayong taon. At ito ay sa pamamagitan din po ng CBMS para magkaroon po tayo ng updated list ng beneficiaries po no, ng ating mga para po sa ating social protection programs. At maliban din po doon ay para ma-update po yung ating population statistics sa national at sa local levels. So pagdating po kasi sa local levels, mas mai-strengthen po yung ating evidence-based policy making no pagdating sa local level kasi po detalye po ng mga households yung ating kukunin at ibibigay po natin yung ating datos sa ating local government units. So unlike po doon sa ating ginagawa na census of population, ang CBMS po ay ibibigay po natin yung ating datos sa ating mga municipal and city local government units. At mayroon po din po tayong
kinukuha na consent form sa ating mga kababayan sa pag-ano po ng ating CBMS. Yun po, CBMS and PAPSEN. Ma'am Ange, meron po kayo sa bahagi ng Pampanga? Opo. Sa CBMS po, yun nga sabi ni Ma'am Arlene, na kami po ay nag-start actually dapat July 15 siya, pero syempre meron kami mga araw na kailangan tignan muna lang ng area, yung kabuuan na kanilang mga naka-assign sa kanila. So the census is formally started noong July 16. Pero dapat matatapos siya ng September 15. However, yung however ko medyo mabigat ang puso. Kasi ika-7th week na, no? Dapat hanggang 10 weeks lang siya na ika-conduct. Sa ika-7th week, ang Pampanga ay nasa 26% pa lamang. At kasi sabi mo nga kanina, ma'am, na iba yung sitwasyon kapag HUC. Sa Region 3, may dalawa kami HUC. Akin yung isa, Angeles. So, ang Angeles po kasi ang sinasabi natin, cargo ng PSA ang PAPSEN. Pero ang CBMS part ng Angeles ay cargo ng LGU. So binigyan nila kami, pinagkagastusan ng Angeles yung kanilang CBMS, pero 19% pa lang po ang nag-enumerate sa Angeles. So up to now, medyo ako as head of office, medyo nagpapanik na ako this time around kasi lagi kami pina-follow upan, ganyan. Sa 2,500 ko na hired for the PAPSEN CBMS, around 1,000 na po ang nag-back out. So, opo, marami ang nangako na darating nung training, pero nung training pa lang po, 600 na ang back outs ko. So we have to have, hanggang ngayong linggong to po, magte-training pa rin ako. Kasi may nagtanong kanina, are you hiring? Yes, we are still hiring up to now. If you are interested to become an enumerator, go to my office in San Fernando, Pampanga, or in any PSA office at that. Kami po, kapag interesado kayo, ititrain po namin kayo para makatulong na mapabilis. Ngayong linggo pong ito, meron na naman akong another batch of training. Continuous po siya kasi continuous yung nagba-back out. Kung minsan po kasi, ang mga tao hindi nagiging cooperative. Kawawa po sila. Totoo, ma'am. Kawawa sila, hindi nila naiintindihan kung ano ang hirap. Kasi sabi ko nga, ako naging enumerator din, pero parang mas mahirap ngayon. Mahirap pong mag-enumerate dahil kapag umulan, sobrang lakas. Pag lumabas, ang mga tao ko po lalo na sa Magdang Makabebe, Masantol, hanggang dibdib po yung tubig. So, makikita mo po sila mga pictures nila, nakababad sila sa tubig, di ko alam kung may alipungan na ba sila by this time. Kasi po sa area yun, hindi po umaalis ang tubig, parang navota sa Metro Manila po yun. Hindi po mababa ang tubig doon, lalo na kapag high tide. May ulan o wala, may tubig. So, sa area po na yon. So, hindi po nawawala yon. So, marami po kaming back out. Ngayon po, ang medyo nahihirapan po ako sa mga syudad. Like San Fernando and Mabalacat. And of course, Angeles City. Ang San Fernando ko po, 10% pa lang na enumerate. Dahil walang nag-a-apply, sabay-sabaw po tayo lahat sa trabaho. Marami pong kailangan. Pero talagang nagmamakaawa na po kami sana na wag silang mag-back out. Anyway, basta't meron po silang naibigay sa amin na output, babayaran naman po namin sila. Kaya lang kapag hindi ka nag-output, nag-training ka lang, hindi po binabayaran ang training. Something ganon. Kaya up to now po, ang minsan po ang back out ay dahil sa hindi sila kaka-output, natatakot sila na malabas kami. Wala naman kaming bayad, something ganon. Minsan po, ang di nakaka-output ko minsan, may problem din po kami sa mga
mga local natin na mga officials, yung boundary dispute, ayaw nilang papasukin kapag hindi sa kanila yun. Something ganon. Opo, Hanggang ngayon po, meron po kami inaayos ang mga ganon. Hindi, bakit hindi taga sa akin yung enumerator na yan? Dapat sa akin dahil area ko yan. Something ganon. Hindi nila alam na kailangan whether kanino yan, dapat masensus talaga. Yun po yung gusto namin i-clear out sa tao. Na as per batas po, kailangan sumagot tayo sa census questions. Yung CBMS siguro, baka ano pa, kasi kailangan namin ng inyong consent para gamitin ng LGU yung datos nyo. Pero kapag hindi kayo nag-consent, hindi gagamitin. So, hindi kayo mapaprioritize sa mga kung ano man ang plano ng gobyerno dahil ayaw nyo i-share yung data nyo sa LGU. Pero pag census po, whether we like it or not, we should answer or else Yes, merong ma'am. karampatang parusa yon. So, hindi naman po tinatakot natin ang ating taong bayan, pero dapat po sagutin nila tayo ng tama at totoong datos. Yun po kasi dapat as per batas, lahat ng ibibigay natin sa anumang census operations dapat tama at totoo po. Yun po yung ano namin. Yun po yung masasabi ko sa census operations. Ma'am Ange, kaya pala may mga nakikita nga ako na nakapost ng still nag-hire pa tayo ng enumerators kasi Yes may mga po. concerns na ganyan pala. Ma'am, ano po? Opo, ang Marami dami po. pala. Opo. Kaya lang ayaw ko naman pong pilitin yung ayaw kasi baka naman gawin nilang pabarabara ang census operations. Correct, correct. So, Opo. yung kailangan din we stand by our vision or our mission to have quality statistics. We have to Tama get po. yung mahal. Gusto ko po yung makuha natin enumerator, yung mahal ang trabaho para ibigay nila yung tama kasi di po ba garbage in, garbage out tayo. Ibibigay Correct, din ma'am. naman po natin ng datos na yan sa LGU tapos mali-mali. Hindi naman po tama yun. Tama po. At lubhang napakahalaga po kasi talaga ng datos na maibibigay, impormasyon na maibibigay nila sa atin eh. Kasi ang dami po mga policies na po pwedeng mapalangkas na ang basis ay yung ating mga datos sa PAPSEN at sa CBMS, sa local level, ano po. Yes, ma'am. Opo eh. Kaya yung pong PAPSEN talaga nire-require lahat na magbigay ng totoo, makatotohanan na tamang impormasyon sa atin, tamang dato. Di ba po? Yun May nga gusto eh. kong sagutin dun sa sinabi mo kanina, ma'am. Ma'am, Sige, Miss ma'am. A, Sige, ako ma'am. na sasagot. Apo, Kasi yung apo. kapatid mo, sabi niya, bakit tinatanong ang Yes, ma'am. gamit? Kasi po, Sasakyan, ganyan di po, ako. di po ba, hindi naman natin, kasi this will be used by other government agencies in giving out ayuda or in the identification of the poor and non-poor. Yan Hindi po. naman po natin tinatanong sa tao, mahirap ka ba? Hindi naman po yung diretso eh. At ang tanong na yan po, hindi diretso sasagutin. Kapag tinanong po Correct. natin, mahirap ka ba? Sasagutin ng lahat, mahirap sila. Mhm. Where these are, ang tawag doon, Miss A, these are yung Fine. variables na Indicators na. indicators po Apo. kung ikaw ay nakakaangat o hindi. Ang tanong ko Correct. lang, di po ba? Pero hindi naman po natin tinatanong kung ang kumbaga, tinatanong natin talaga the important indicators on how to indicate your economic stature. Yun. Yun po Opo. yun. Opo. Para Opo. malaman natin, kapag may aircon ka, palagay natin medyo nakakaangat yan, di ba? Mhm, mhm. Kung halimbawang wala kang magandang bubong, Mhm, mhm. tagpi-tagpi, sa tingin mo mayaman yon? Opo. Yung Yun mga din ganun po, lang opo. po. Yun po lang Mhm. ang parang indicators lang po sila ng economic stature ng isang bahay para malaman natin Opo. who are the poor and the non-poor. How many percentage are Mhm. poor or the non-poor? Po, ganun po siya. Yes, Ma'am Ange, yun po rin yung in-explain ko. Sabi ko kasi kung CBMS yan kasi yung po at gagamitin ng local government, sino ba yung dapat nila i-prioritize in terms of sa mga social services, hindi po ba? Siyempre kung meron ka ng tubig, merong ang source mo ay yung mo, Maynila, or Nawasa, bibigyan ka pa ba ng poso or ng bibigyan ka pa lang ng serbisyo tungkol doon. Siyempre meron na kayong access doon eh. Tapos ang sasakyan, in terms of transportation, kung may sasakyan ka, di ba po? Kasi yun din po yung in-explain ko kanina sa kanya. Kasi sabi ko, cooperate na lang tayo ako. Kung minsan po mahalaga yan. napapasama din. Kasi wala kaming choice kundi itanong siya
Minsan yata may isang enumerator, pagkatapos niya mag-enumerate, kasama yan si tinanong, biglang nanakawan yung bahay. Kaya na ano, na blatter yung enumerator. So, wala naman magagawa kasi kasama sa tanong. Opo, Pero paalala lang po sa mga nakikinig, hindi po namin tinatanong kung magkano ang nasa bank account nyo. Hindi po namin tinatanong ang OTP. Hindi po kami nagtatanong ng ganon. Tinatanong po namin, kayo po ba? Bakit po namin tinatanong kung meron kayong account sa bangko? Financial, para kasi di ba nasa online na tayo ngayon. Bakit Yes, natin ma'am. tinatanong kung may GCash? Kapag ba may binigay ang gobyerno, meron ka bang GCash? Or are we financially, yung parang, yung gusto makilaman din yan ng central bank Yung inclusivity, ano po, financial Yes, inclusivity. Opo. financial is, yan, tama yung word nyo mo. Yun Opo. dapat. Kaya minsan kasi tinatanong kung may credit card ako. Hindi naman namin tinatanong yung OTP. Tinatanong kung may credit card, pero yung ano, hindi. Yes. At hindi namin tinatanong kung Opo. ano yung kung ano yun, kung visa ba yun, kung ano, wala naman po. Yung mga ganong details, hindi na tinatanong. Basta kung meron lang, di ba? Tinatanong na ganon. Opo. Yung Mama Angie, marami po, yan, isa po ang bahagi na o isang example na ng ating advice o payo na may ibibigay sa ating mga kababayan upang babawasan yung mga agam-agam at the same time informed po sila na pag may nagbahay-bahay sa kanila, hindi pala tinatanong ng PSA itong ganito. Ito lang pala kasi para sa ma-determine kung anong social services ang pwede sa atin o kailangan pa ba tayo isama o hindi na. Hindi ba po? Opo. Kailangan po lahat. Ma'am? Miss A, baka may dagdag ka kung nagdadaldal dito. Ako, Ma'am A. Opo, bali, yun din, wag din pong mag-alala ang ating mga kababayan dahil ang ating mga enumerators ay meron po silang nilagdaan na oath of data privacy kung tawagin. So, hindi po basta-basta madidivulge ang inyong information sa iba. So, yun po yung talagang pinanghahawakan din natin dito sa pagkolekta ng ating mga datos para po dito sa ating PAPSEN at CBMS. Ayun. Thank you, Ma'am A. Na-mention nyo na po, ano po, yung pagdating sa data privacy and security na nagsumpa sila, meron silang pinirmahan sa atin na wala silang i-divulge na any information tungkol dun sa specific na tao. Kung ano man, di ba po, hindi talaga po pwede yun. So, yun lang naman yung kasama sa mga worries ng ating mga kababayan ay security sa buhay, sa kanilang mga ari-arian, seguridad sa data, no po, privacy at saka security nito. Baka po Ma'am A and Ma'am Ange, baka meron pa pong additional na bago po tayo kasi it's 3:54 na po. Baka ayun, meron pa pong last na mga paalala. Sige, Ma'am. As of August 24, dito po sa Central Luzon, ang na-enumerate na po natin ay around nasa 36% of the workload po natin ng buong Central Luzon po. So, yun po yung status ng ating PAPSEN CBMS. So, sabi nga po ni Ma'am Angie kanina, kasalukuyan, mayroon din po silang mga hiring pa para sa enumerators para po matapos natin itong ating PAPSEN CBMS sa itinalagang deadline sa atin ng PSA po. No? Yes po. Ma'am Ange? Apo, paalala ko lang po, ang PSA, hindi lang po siya civil registration, hindi lang po siya CBMS, hindi lang po siya PAPSEN. Meron pa rin po kami ginagawa sa probinsya na national ID at iba't ibang mga surveys and censuses. Hindi po kami tumitigil, baka minsan kasi nandito pa lang yung isang na kahapon na survey kami, pagkatapos kayo meron ka na naman. Ganun po talaga buhay namin sa probinsya. Kami po ay iba-iba, bilangin mo sa kamay mo at saka sa paa mo, yun ang sabay-sabay naming mga surveys. So, sana po lahat ng tao naintindihan po ang trabaho namin na kailangan lang namin pong gawin ito at ito ay ginagawa namin para sa bayan. Tulungan niyo po kami. Yes, very well said, Ma'am Ange. Ako, tama po kayo dyan. Kaisa niyo po kami na ipaunawa sa ating mga tagpakinig, sa ating mga kababayan na ang PSA hindi lang talaga CRS. Kasi doon tayo kilala, po. Tapos kilala rin tayo sa national ID na ngayon.
Pero ang laging pinakamalaki, inaatake. pero ang pinakamalaking bulk ng trabaho natin, hindi lang si RS, National ID, yung statistics. Yes. Opo, na nakukuha natin sa ating mga kababayan din. Kaya nga po ang patuloy na panawagan ng katulad po ng Pampanga, ng Region 3, ano po, ay tayo makibahagi. Ano po, gawin po natin yung ating bahagi bilang mamamayang Pilipino. Kasi ito po mga datos na ito ay batayan talaga sa pagbibigay ng mga magagandang programa sa atin. Sige po, Ma'am Ange and Ma'am A, maraming pong salamat uli sa inyong pagdalo sa hapang ito. Maraming salamat po. Ang dami-dami pong magagandang bagay kaming natututunan kapag kayo may mga talakayan tayong ganito. Ano po. Maraming salamat po. At bago po natin tuluyang ipinid ang ating programa sa hapang ito, Ma'am Arl and Ma'am Ange, baka meron po ko yung huling paalala at balita sa mga kaganapan sa Region 3 sa Pampanga. Ayan, sa ating pong mga kababayan, wag po silang magsasawa na suportahan po ang mga censuses and surveys na kinakandak po ng ating Philippine Statistics Authority. At shout out po sa mga taga SOCD ng Region 3. Yan, magandang hapon po. Ma'am Ay, Ange? ang aking binabati, yung aking staff, baka may hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Marami po silang nakikinig ngayon at kahit pagulat, at least naayos na naipaliwanag sa tao, ano ang kahalagahan ng PAPSEN CBMS. Kailangan po namin, mga kababayan, kailangan po namin ang tulong nyo, ang kooperasyon nyo, para magampanan namin ang ating census operations. Sana po tulungan nyo kami at para rin na ito sa tamang paggastos ng gobyerno sa ating mga pera, sabi nga, sa mga serbisyo na dapat maibigay ay maibigay sa tamang tao. Tamang datos, tamang serbisyo, tamang tao. Yun po ang ating Yes. Opo, thank you po, Ma'am Arlene, Ma'am Ange. Thank you. Thank you very much po. Sige po. At muli, sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine Statistics Authority at Radio Pilipinas Uno, ako po muli si Ting Villar na mag-iiwan sa inyo ng mga salitang ito. A tranquil heart gives life to the flesh, but envy makes the bones rot. Ang PSA serbisyo sa radyo ay muli pong magbabalik sa susunod na Sabado mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Maraming salamat po. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa